Nandito na naman tayo sa ating pangangaral. Alam natin mga kapatid na ang Panginoon ay parating nagbibigay ng tinatawag na enlightenment, no? Yung karunungan, wisdom. Kaya lahat ng mga bagay na dumating ngayon, halimbawa, mga new technologies, no? Ay masasabi natin na nakakatulong. Halimbawa, sa cellphone, no? May masama sa cellphone, mayroon ding kabutihan sa cellphone. Ang ibig kong sabihin nito, may biyaya kasing ibinigay ng Panginoon sa akin, may nagbigay ng tinatawag na laptop. Ang lahat ng mga topic ko nandito, tapos subukan kong gagamitin at titingnan na ninyo, ang kulang na lang nito yung tinatawag na LCD projector na nakaranas na kayo nang ginamit yung laptop. Maganda dahil madali nating makikita, mayroon pang picture, mayroong salita ng Diyos. Ang topic ko ngayon, yung tinatawag na dati ang tao, no? Ang tao na si Jesus. Ngayon, ang karanasan sa kanyang pagkatao. Kasi iba yung pagkatao, tapos iba rin yung karanasan natin bilang tao. Amen po? No? Ngayon, ipapaliwanag natin ang karanasan niya, no? Bilang tao. Basa, Lucas Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7. Silang ng Panginoon. Kayo ba isinilang? Ha? Nandito ba kayo? Oo. No? Tayo'y isinilang. Gaya din ng Panginoon. Meron akong maliit lang siya, no? Yung picture, binuhat si Jesus kay Mother Mary. Tapos nandyan si Joseph. Tapos may maraming anghel. Ang sabi ng Lucas Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kaniyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin, sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar sa bahay panuluyan. Ayun, no? Ang Panginoon ay isinilang tulad din natin. Pangalawa, Lucas Kapitulo 2, versikulo 42 hanggang 46. Ang kwento nito, ang Panginoon ay regularly, no? Ang templo ay nagsiselebrate ng tinatawag na Passover Festival. Alam ba natin ang kwento tungkol sa Passover Festival ng mga Hudyo? Alam nyo? Oo o hindi? Oo. O ano yung Passover? Kung sabihin mong Passover, yun ang pangyayari kung saan ang anghel ng kamatayan ay ni overpass, no? Ni Passover. Dahil ang mga pintuan ng mga Israelita ay linalagyan ng, ano? Yan, dugo ng? Kala ko'y baboy. No? Dugo ng kordero. At kaninong pintuan linalagyan ng dugo ng kordero, lalampasan. Yan, overpass. No? Mag-o-overpass yung angel of death. Kaya, sabi ng Diyos, kailangan taon-taon you have to celebrate this, no? Bilang pag-alaala sa kabutihan na ginawa ko sa inyo. Ayan, 1 week po ang tinatawag na celebration po nito. Kaya ang mahal na ina at yung asawa niya si Jose at kasama si Jesus, no, 22 kilometers away, obligatory. Ikaw po ay kailangang mamimista doon sa templo. Ngayon,
ang ating Panginoon nito, siya po ay 12 taon na. Now, merong ugali ang mga Hudyo or kultura na kung ikaw ay 12 taon na, ikaw ay tinatawag na man of the law. No? Kasi sa panahong ito, ang ating Panginoon ay baka ma-misinterpret natin ba? No? Dahil ang Panginoon, noong sila'y pumunta doon sa templo, at nung umuwi sila, ang mga bata kasi kahit saan, lalaki o babae, no? Kahit saan, kung ang bata ay pupunta doon sa mga babae, hilira ng mga babae, o prosesyon ng mga lalaki pauwi, okay lang sa mga bata. Ngayon, akala ni Jose na si Jesus siguro nandun sa mga babae. No? Si Maria din ay nag-isip, si Jesus siguro nandun sa mga lalaki. Kasi kahit saan ang bata, isang hilira ng mga lalaki pauwi, iba din ang mga babae. Ngayon, ang nangyari, malapit na sila, nakalakad na po sila ng 3 araw. No? Kasi malayo yung tinatawag na Jerusalem. Nung hinahanap na nila si Jesus, nawala si Jesus. At ang nangyari, bumalik si Maria at si Jose doon sa Jerusalem. At hinahanap nila. Anong nangyayari? Anong misteryo ito? Joyful, no? Ang pagkawala ba? At pagkakaplag? The finding of Jesus in the temple. Ang ibig sabihin, kasi alamin natin, di ba? Halimbawa, may anak kayo, tapos hindi siya nagpaalam isang araw na hindi nyo nakikita. Naiinis ka o hindi? Maiinis ka o hindi? Magagalit ka o hindi? Anong gagawin mo? Sabihin mo, kung makita ko lang ang batang ito, papatayin ko ito. Sana hindi mo makita, no? Kasi papatayin mo eh. Now, baka sabihin natin, kung ganyan ang bata, nagkasala o hindi? Tama ba? Hindi o wala? Hindi, no? Nalilito ko sa salitang hindi at wala eh. Tinuruan ako ni Sir. Nagkasala ba ang bata na hindi magpapaalam kung siya'y alis? Paano si Jesus ngayon? Si Jesus hindi nagpapaalam. Di ba? Tapos hindi lang isang araw, 3 araw. Anong gagawin mo? Ahawa ka ng pamalo. Jesus. No, papaluin mo o hindi? Papaluin o hindi? Hindi. Isang araw na nga o 2 oras lang nawala yung anak mo. Minumura mo na. Tapos yung kinurot mo na, sinisigawan mo na. 1 oras lang yan, no? Kalating araw or 1 araw. Ano pa kaya kung 3 araw? Ang ibig sabihin nito, bakit hindi nagalit ang mahal na ina? Dahil ang kultura nila, ang lalaki, kung siya'y 12 taon na, kailangan maghahanap siya ng tinatawag na maestro. No? Teacher of the law. So, yung tinatawag na responsibilidad bilang anak tungo sa magulang, ihahambing mo sa pag-aaral ng batas ng Diyos. Pwede siya itabi mo ang relasyon, no, yung responsibilidad ng isang anak tungo sa magulang. Kung ang pagtatawag ay yung pag-aaral sa salita ng Diyos. Naintindihan ninyo? Kaya ang Panginoon, He is already man of the law, no? Nang 12 taon na si Jesus, no? Si Jesus ay nawala at natagpuan doon sa templo. Ganyan ang bata, no? Kung mayroon kayong anak na 12 taon, 13, intindihin nyo,
malakwat sa yan. No, parating kahit ako nung ako'y 12 taon, no, wag nyo namang bugbugin